Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, full name James Patrick Romero Bondoc, at ako po ay number 10 sa balota ng mga aplikante sa Senado. Meron din po namang nagki-criticize na napakarami na raw entertainer sa Senado. Ano po yung sinasabi niyo kapag gano'n? Kasi po talagang that's their vote eh. Kaya hindi po ako nakikialam sa ganun. Ang boto po ay personal sa isang tao. Sana lang maalala nila na ang isang entertainer po ay wala namang pagbabawal na mag-elevate. At ako po ay nag-aral at nagsilbi po sa PAGCOR for 6 years. So from the administrative to the political and to the legal, marami na rin po akong napag-aralan. Tsaka wala pang singer doon, puro action stars. Hindi, sa totoo lang po, puro sa music naman ako. In fact, hindi ko po tinuturing ang sarili ko bilang artista. Pero ganun po pinagsasama-sama sa utak ng tao kaming mga entertainer. Pero ako po ay songwriter. More than anything, I am a songwriter. Speaking of which, yung Let Me Be The One, inisip mo ba parang swak yun na campaign jingle ah. Ginagamit ko na po kamakailan lang dahil nga ang tagal naming nag-ipon bago makapag-afford ng campaign jingle. Pero yung Let Me Be The One ginagamit namin na Let Me Be The One sa Senado. Hindi naman po para mag-number 1, kahit naman po number 12 lamang. So, sir, let me go down to the brass tacks. You were earlier quoted as saying na kailangan ulit ng bakal na kamao versus corruption at drug abuse. I keep hearing this line parang the best of The Duterte principles. Exactly what are we talking about in terms of principles? Kasi po yung marami pong nag-away dahil kay Pangulong Duterte. At naghahanap lang ako ng common ground. No? Kasi alam ko from both sides, may mga mabubuting tao. At lahat sila, may common ground siguro na ang anti-criminality, anti-corruption, tsaka anti-drugs are good things. No? Yung execution sa executive, maaaring nagkakaiba-iba tayo ng panlasa. Kaya ko gustong dalhin sa legislative. Kasi po, if we institutionalize the policies, nagiging less discretion-based ng isang tao at nagiging tunay na kamao laban sa corruption, criminality, and drugs kasi batas na siya, institutionalized po. But you're running for the legislature under the umbrella and the blanket of PDP Laban. the former president. The PDP Laban as well. Yes. So kasama nun, siyempre, yung kung ano man ang kanyang polisiya dati. I mean, that of course is an umbrella over you as well. I asked that kasi, for example, you've also been quoted saying you want to bring back diplomacy and gentlemanliness. Diplomasya at disiplina diplomasya, sa opo. Senado. But how do you reconcile that versus what happened in the last 6 years? Yes, that's exactly what I mean. No? Kapag nasa executive po kasi, gumagalaw siyang mag-isa doon. Ano? Dito po plenaryo, barkada tayo. So para mapairal yung magagandang principles underlying ng ginagawa niya, kailangan magpakisamahan tayo, mag-usap tayo ng maayos, mahinahon at matalino, mag-research tayong lahat. Bakit ko sinabi yun? Kasi po, yung problema natin, hindi naman mawawala. 50 years old na ako, ang daming problema ng Pilipinas ulit-ulit. Pero ang dumagdag po sa problema natin ngayon sa era na ito is yung bangayan sa politika, dumagdag pa sa problema natin. So I think bringing back diplomacy will at least lessen our problems at makakahanap talaga tayo ng mga totoong solusyon. Marami rin magsasabi, Jimmy, na hindi masyadong diplomatic at marami pa rin nakakaramdam hanggang ngayon yung mga sinabi mo about ABS-CBN at yung franchise renewal niya. Kasi po, ako po ay tao lamang. Hindi ko naman po sinasabing binabawi ko yung sinabi ko. Ngunit ako po ay talagang tao lamang. May mga nasasaktan din ako sa mga sinasabi ko. Pero nakaugat po yung mga sinabi ko na yun sa personal po na karanasan that I've long begged off to explain kasi personal masyado. So, ako, siyempre gusto ko na mag-move on from that but they won't allow me, no? Pero ang sa akin po, we go to the legal side of it. Ang gusto ko lang naman po sa mga network, hindi lang sa kanila, is to exercise
responsibility to lessen bias kasi hindi naman masisiro ang bias and to follow the law. Bago mag-grant ng franchise ulit, why don't we all just follow the law and then be given a franchise? There are proposals na tanggalin na sa Kongreso yung power to issue franchises to broadcasting networks. Susuportahan niyo po ba yun? Kasi merong ibang mga nagsasabi ng gano'n. Dapat tanggalin sa Kongreso, specifically dapat tanggalin sa mga politiko ang pagbibigay ng franchise sa network. Dapat daw yan ministerial lang eh. No. Pasensya na kayo kasi I studied the law. Ang franchise is a limited resource which is a privilege of Congress. Ang what we need is electoral reform. We have to get better people there para mapagkatiwalaan natin sila kung kanino nila ibibigay ang limited radio waves, limited airwaves, and all that. Pero ang franchise sa Kongreso, diyan po dinelegate yan. And that which has been delegated cannot be delegated, di ba? Yan ang Pwede naman pong i-legislation na tanggalin sa Kongreso. Hindi ako naniniwala. I think that's one of the things na sinasabing potestas delegatas na sinasabi, no? Non-delegare potest. That which has been delegated by the people cannot be delegated. Kasi meron naman tayong National Telecommunications Commission. Yes, but I think that is more for kapag dinelegate na po sa administrative, kailangan po medyo ministerial na lang. I don't think yung ganun kalaki na discretion should be given to an agency. Masakit po kuminsan na binibigay natin sa politiko ang discretion. The solution is to get better politicians, but not to alter the face and the powers of an august body. Jimmy, pwede mong bigay para sa'yo ang top 3 senators at top 3 landmark legislations para sa'yo. Nahihirapan ako sa tono nyo kasi ang dami kong paborito. At may mga ayaw din ako kasi. Ayaw mo ba mag-double down sa pagkamusikero mo? Ha? You're the only musician running for public office. And you know, kung titignan nyo yung ibang bansa, halimbawa Korea, even Thailand, napakalaki ng negosyo yan. Entertainment actually. Meron ba kayong binabalak, if you win, may binabalak ba kayong legislation to promote the entertainment industry? Opo, in fact, palagay ko dapat maging departamento na po yan, ang culture and arts. And hindi lang po yung maglalatik, which is fine, which is yung ating mga indigenous arts, no? Pero I think meron na dapat state-sponsored na arts, no? Tulad po ng K-pop. Alam ko marami nang gumagamit yan. Pero ganyan po nag-i-establish ng global identity, no? On one hand, you want better storytelling so that the information can get out in a compelling manner. Because sir, if I may interject, because we have to stop thinking of people as one side. No? Halimbawa si Duterte, kaya niya din na downplay yon. He is not saying he doesn't agree with everything na desisyonan sa PCA. Ang sinasabi lang niya, ayaw niyang i-invoke ngayon yun kasi may dinidiskartehan siya kay Xi Jinping. Wala na ako doon. Problema niya yun bilang presidente. But it doesn't mean he disagrees with some of those decisions, the parts of that decision. Yes, sir. But you know, I understand what you mean, sir. But at the same time, in doing so, he also undermined it by saying it's just a piece of paper that's only worth the trash heap. I'm paraphrasing, Yes, of course, but these are public pronouncements, right? But we do know, I do know personally, na hindi naman yung buong yun yung tinatapon niya kasi we're always given so short media time na you have to come up with these blanket statements, no? Hindi maganda yan. Okay, hindi maganda, pero may mga parts doon na pinaniniwalaan naman si Duterte at ako din, may mga pinaniniwalaan ako doon. In fact, maybe more sa akin. We should tell that story. Tsaka hindi lang yon. Forget the ruling, hindi lang yon. Yung halimbawa, yung mga 170 ancient maps that prove na atin talaga yung mga ibang isla na yan. Or yung Scarborough Shoal na dating panakot pa yata ang tawag dyan. Panakot. Pag-usapan natin yon. Pag-usapan natin yung ginagawa ng ibang bansa na parang yung sa mga Paracel Islands na hindi naman natin kiniklaim. Pero naglalagay silang false stone markers and all that. Let's make it nice. Jimmy, pwede mong bigay para sa'yo ang top 3 post-EDSA senators at top 3 landmark legislations para sa'yo, pieces of legislation para sa'yo. Since 86.
Mabigat yan At sa mga senador na lang. Top 3 na senador para sa... Sige. Kasi alam mo, ang hirap mag-attribute ng certain laws kasi kuminsan co-sponsored, ang dami Yeah, it's a nag-co-sponsor. collegial body Yeah. naman. Oo. Ako, it's usually the small ones that I like. Like yung mga malasakit, tingin ko talagang nag-work yan. So I know you'll think it's political, pero si Senator Bongo, gustong-gusto ko yung mga ginagawa niya kasi parang direct to the people yung mga serbisyo. Kala ko si Gloria Arroyo, small ones. Hindi kasi ang mga paborito, Mapapahamak ako dito sa katabi ko. kasi Okay. also yung Senator mga Bongo, mga established, again, nahihirapan ako sa tono nyo kasi ang dami kong paborito. At may mga ayaw din ako kasi yun ang mga, doon ako napupunta lagi. Halimbawa, yung Pangilinan Law, nung nilower yung criminal age of criminal responsibility, yun yung mga ayaw ko naman. No? Ano pa Tulungan na kita. Okay. Bato de la Rosa. Okay ba sa'yo? Nasa top 3 mo ba siya? Tayo-tayo lang nag-uusap dito. Hindi naman Wala namang nanonood sa atin eh. Hindi. The reason why, kasi, for me, ang pinaka-importante lagi na legislation, sa totoo lang po, ay budget. And si Bato is one of the few halimbawas fighting for the AFP modernization. Bawasan ng 15 billion yung AFP. Walang ibang lumalaban para doon. So I think because of his personal knowledge sa kasandulahan at kapulisan, magandang nandoon siya. Pero kasi on paper, ang dami magagaling. Sila Jokno, yung original na Jokno, top CPA, top lawyer, number 1 sa parehong exam. Maraming idol. Sila Sagisag, naging teacher ko pa sa constitutional law. Naabot mo pa sa gisag? Yes, and he was my teacher sa constitutional law. Cayetano, the old one, and even Alan Cayetano. Yun ang mga senators na gusto ko. As for legislation, it's really anything to do with direct services. Okay, sir, we're about to close. Just to wrap things up. Tanggap ba siya? Hindi. We'll call you. Ganun ba? We'll call you. But how would you want the voters to remember you come May 12? Kumbaga, ano yung gusto mong matanda nila about you para maisulat ka sa balota? O may check ka sa balota? Ako po, ordinaryong tao kasi talaga ako. Some people think yung pagiging artista o musikero, kung ano man ang tawag nila, is mataas na uri ng profesyon. Pero hindi po. Ako po ay middle class. At pinagbuti ko lang po yung sarili ko. Kuminsan sobra, kuminsan kulang. Pero hindi po ako magnanakaw. At magaling po ako sa lahat ng ginagawa ko. Sa lahat po ng pinapasok ko, I always excel. At sana po makausap ninyo yung hindi yung bashers lang, kundi yung mga kakilala talaga ako. And I've always rooted my life in the Lord and in goodness. Kasi ang objective ko talaga yung makarating sa langit. So, ang gusto ko lang talaga, makatulong sana sa Pilipinas na parang hindi yata nagbabago. So, kung gusto niyo po akong suriin, sana po suriin niyo ako tabula rasa. Blank slate. Thank you. Thank you. Good luck po. Matatalino po yung mga kausap. And that's what I like. Kasi gusto ko po na talagang sinusuri ako. In fact, may mga tinalong sila, Lord, halimbawa na, to be honest, caught me off guard. Dahil naisip ko, puro reklamo ako. No? Tinanong niya kasi kung ano yung mga gusto kong batas. Ako na-realize ko, puro reklamo ko. Alam ko yung mga batas na ayaw ko. Pero yung mga gusto kong batas, natulala ako sa kanya. And I like that. Kasi at least na-challenge yung aking pag-iisip.